Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa ulat na ito mula sa Philippine Daily Inquirer na nailathala noong May 2024, aminado ang 7 sa 10 mga Pinay na working moms na nahihirapan silang balansehin ang kanilang responsibilidad sa loob ng kanilang tahanan at trabaho. Ang datos na yan ay mula sa isinasagawang pagsusuri ng Milo Insight na isang market research and data analytics company na mula sa Singapore. Para sa ilan, kahit sila ay nagtatrabaho ay gusto pa rin nilang magpakainas sa kanilang mga anak at bumuo ng mga alaala kasama ang mga ito. Ang saloobin at paghihirap na yan ay pinagdaanan rin ni Cherry. Base sa ulat, ito ay born and raised sa probinsya ng Samar. Ang mga ito ay laki sa hirap kaya halos lahat sila ay nagpursigi na makatapos sa pag-aaral. Karamihan sa mga ito ay nakagraduate sa high school pero dahil sa kakulangan ng pondo, ang magkakapatid ay maagang naghanap ng trabaho at hindi na nakapagkolehiyo. Nang si Cherry ay makakuha ng trabaho sa kanilang bayan, ay naging masaya ang mga magulang ito. Kahit maliit, siya ay nakapagbigay sa mga ito pero ang mga pangarap ni Cherry ay naudlot nang siya ay umibig. Dahil sa alam ng kanyang ina't ama kung gaano kapusok ang damdamin ng nagdadalagang tao na tulad ni Cherry, ay hindi sila nagkulang na magpaalala sa kanilang anak na mag-ingat. Ang ibig sabihin ng mga ito ay kung hindi maiwasan na may mangyari sa pagitan nilang dalawa ng kanyang nobyo, ay wag na wag itong magpapabuntis. Ipinaliwanag nila na hindi nila kinokontrol ang buhay nito. Pero ang kanilang gusto ay maintindihan ni Cherry na kung sakaling siya ay maging isang ina na, ang tsansa na magawa nito ang mga bagay tulad ng makapagtrabaho at makabili ng kanyang gusto ay magiging imposible. Ngunit kahit anong paalala ng mag-asawa, si Cherry ay hindi napigilan ang kanyang sarili. Kaya pagkalipas ng ilang taon na pagtatrabaho, kahit nahihiya ay inamin nito na siya ay nagdadalang tao. Bagamat nagalit noong una, ang ama nito ay kalaunang tinanggap na rin ang kanyang sitwasyon. At tulad nga ng sinabi ng kanyang mga magulang, mabilis na natigil ang kalayaan ni Cherry. Sa halip na para sa kanyang sarili ay mabilis na nabago ang kanyang priority sa buhay. Ang kokonti na nga nitong sahod ay mas lalo pang lumiit sapagkat sa pagkakataon na ito ay siya lamang ang bumibili ng gamit na kanyang anak. Nang maisilang ang bata ay mas nahirapan pa si Cherry sapagkat nagkalabuan at tuluyan na silang naghiwalay ng ama ng sanggol. Kaya sa huli, ang kanyang mga magulang na hirap din sa buhay ang tumulong at umalalay sa kanya. Ang mga ito ang nag-alaga sa babae niyang anak na pinangalanan niyang Angela o Jelay kung tawagin ng kanilang mga kaanak. Sa loob ng ilang taon ay naranasan ni Cherry na sobrang hirap palang mag-aanak, lalo na at kung nag-iisa ka sa buhay. Pero dahil sa tulong ng kanyang pamilya, ay nagawa nitong maitaguyod at maibigay ang pangangailangan ni Angela kahit papaano. Umikot sa kanyang anak ang mundo ni Cherry pero tulad ng ilan, habang lumalaki si Angela ay mas nadadagdagan pa ang mga gastos nito. Kaya si Cherry ay mas nagpursige sa buhay. Pero tulad ng ilan, para sa kanya ay hindi niya matutupad ang kanyang pangarap na mabigyan ito ng mas magandang buhay kung siya ay mananatili sa Pilipinas. Kaya nakapag-isip itong magtrabaho sa ibang bansa. Ngunit kahit nagdalaga na ang kanyang anak ay hindi pa rin siya nakakaalis ng Pilipinas. Pero hindi tumigil si Cherry at noong 2020, ang mga kaanak nito ay masaya nang ibinahagi niya na siya ay pupunta na sa Australia. Ang pamilyang Guerente ay walang mapagsidla ng kasiyahan sapagkat sa wakas, kahit inabot ng ilang dekada ay natupad pa rin ito ang kanyang pangarap ng mga ibang bansa. Base sa report, si Cherry ay ninirahan sa Port U. Ang bayan na yan ay makikita sa timog bahagi ng Australia. Bagamat ibang-iba sa mga beach sa Pilipinas, si Cherry ay masaya pa rin dahil sa Port U ay napagtanto niyang ito ay napakagandang lugar
dahil doon ay nakakita siya ng nagagandahang family-friendly na beach. Kung ito ay hindi abala sa kanyang mga responsibilidad sa bahay, si Cherry ay makikita mo nakasama ang ilan nating mga kababayan. Ayon sa mga kaanak nito, isa sa mga bagay na agad nitong ginawa na makarating sa Australia ay maghanap ng iba niyang mga kababayan o Filipino community malapit sa kanya dahil alam niyang makakatulong yun kung siya ay nakakaramdam ng kalungkutan. Kung ikaw ay mapapadpad sa social media ng 36 na taong gulang na Pinay, si Cherry ay mapapansin mo na ini-enjoy ang kanyang buhay doon sa Australia. Ito ay nahilig mangisda. Lagi nitong ibinabahagi ang kanyang mga huli mula sa mga isda hanggang sa pusit at sa bawat post ay alam mo na proud ito kahit isa o marami itong nahuli. Sa loob ng halos 1 taon ay hindi lamang buhay ni Cherry ang nabago pero unti-unti na rin itong natulungan ang kanyang pamilya sa Leyte. Kahit ito ay abala sa kanyang buhay sa Australia ay lagi nitong sinisigurado nakakausapin ang mga ito sa pamamagitan ng social media. Sa post na ito ay makikita mo rin na mahilig si Cherry sa pagluluto. Kung ikaw ay permanenteng naninirahan sa ibang bansa, alam mo na parang isang kayamanan ang makatikim ng homemade na pagkaing Filipino. Si Cherry ay parte din ng grupo kung saan itinuturing nilang parang kapatid ang isa't isa, sa hirap man at ginhawa. Pero sa lahat, ang pinakagusto at pinaka-epektibong paraan nito para mawala ang kanyang stress ay ang pangingisda. Si Cherry ay mahilig mag-post sa Facebook group na ito na kinibibilangan ng mga fishing enthusiast. Diyan niya ipinagmamalaki ang kanyang mga huli mula sa mga crabs, malalaking isda at ang kanyang paboritong pusit. Ngunit pagkatapos ng post na ito kung saan nakahuli siya ng malaking pusit, ay yan na pala ang huling beses na makakapagbahagi ito ng kanyang hobby. Dahil noong July 2021, ang mga tao ay nagulat sapagkat sunod-sunod ang paglabas ng post na ito ay patay na. Ang ilan na hindi makapaniwala na ito ay wala na sapagkat si Cherry ay 38 taong gulang lamang. Pero sa mga post ay mapapansin na ang ilan ay humingi ng hustisya na nangangahulugan lamang na ito ay hindi namatay sa natural cause. Sa mga sumunod na araw ay hindi nakatulog ang pamilyang Guerente sa Leyte dahil gusto nilang malaman kung ano ba talaga ang nangyari sa malusog nilang kaanak. Halos 1 linggo pagkatapos mamatay ng Pinay, ang mga otoridad na nooy tahimik sa ginagawa nilang investigasyon ay kinumpirma na ito ay biktima nga ng isang krimen at nagbukas na sila ng homicide case. Doon na nalaman ng publiko na meron palang nangyayaring pag-usad sa kaso. Pero pinili lamang ng mga otoridad na hindi sabihin sa publiko ang mga detalye upang hindi maapektuhan ang kanilang pagsusuri. Base sa ulat, ang Filipina pala ay naisugod sa ospital noong July 26. Ginawa ng mga doktor ang lahat para magamot ang tinamo nitong mga sugat. Pero dahil sa tindi ng kondisyon nito, ito ay tuluyan na ring binawian ng buhay noong July 28, 2021 sa Royal Adelaide Hospital. Kinabukasan, ang mga otoridad ay inaresto ang lalaking nagngangalang Anthony Ogar. Ito ay sinampahan ng kasong murder. Pagkatapos mahawakan ng prosecutor ang kaso, hindi nagsayang ng oras ang kaibigan at mga taong kahit hindi kakilala ni Cherry na tulungan ang pamilyang Guerente na kumalap ng pondo sa pamamagitan ng paggawa ng GoFundMe page. Ang mga taong malapit dito sa Australia ay kanya-kanya ang post para alalahanin si Cherry. Ang 19 na taong gulang nitong anak na si Angela ay nag-post din at nangako ito na gagawin ng lahat para mabigyan ng hustisya ang kanyang nanay. Nang mangyari ang preliminary hearing, ang abogado ng hinihinalang salarin ay ginawa ang lahat para mapayagan itong makalabas pansamantala habang naghihintay ng paglilitis. At kapag sinabi kong lahat, ang ibig kong sabihin ay kahit sirain nito ang pagkatao ng biktima ay gagawin ng kanilang kampo. Sa hearing ay sinabi ng mga ito na hindi dapat masampahan ng kasong murder si Anthony sapagkat wala namang malakas na ebidensya ang mga otoridad na magpapatunay na sinadya talaga nitong patayin ang Pilipina. Sa totoo nga, ang abogado ay pinagdiinan na ipinagtanggol lamang di umano ni Anthony ang kanyang sarili sa bayolenteng si Cherry. Ngunit ang prosecutor ay sinabi na ayon sa resulta ng autopsy, ang mga sugat na natamo ni Cherry ay patunay na ito ay walang awang pinatay at sinakta ng sospek.
Sa huli, si Anthony ay hindi pinayagan na makapagpiyansa. Pero kung anong ingay ng nangyari at bilis ng pagkalat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Cherry, ay siya namang bilis na mamatay ng issue. Nagulat na lamang ang lahat nang makita na si Anthony ay namimili sa isang hardware store noong May 2022. Base sa report, ito pala ay pinayagan ng judge na makalabas pansamantala kahit ang korte ay nakitaan na merong sapat na ebidensya ang mga otoridad. Ayon sa mga lumabas na ulat, ang 59 na taong gulang na si Anthony ay pinayagan dahil nakumbinsi ang judge na ang publiko ay hindi delikado dito. Ito ay isinailalim sa tinatawag na house arrest. Bukod dyan ay pinayagan rin ito na makapag-shopping tulad ng pagpunta sa hardware store upang makabili siya ng mga gamit na kanyang gagamitin upang maipagpatuloy niya ang paggawa sa kanyang bahay. Ipinag-utos rin ng judge na kung gusto nito na manatiling malaya habang naghihintay sa trial, ay hindi dapat ito magkamali na kontakin ng ilang kaanak ng biktima. Ang publiko ay nagulat sa desisyon pero mas hindi sila makapaniwala nang mabunyag na ang anggulo pala na ginagamit ng mga ito ay self-defense. At upang mas maintindihan mo ang buong pangyayari, sa court documents ay nabunyag pala na sina Anthony at Cherry ay hindi lamang magkakilala, pero ang mga ito ay mag-asawa pala. Tulad ng karamihan, ang dalawa ay nagkakilala sa internet. Nang ang mga ito ay magsimulang mag-usap, ang loob ni Cherry ay agad nahulog sapagkat naramdaman nitong isang mabait na tao ang Australiano. Mas nainlove pa siya kay Anthony nang malaman niyang minsan itong naglingkod bilang isang sundalo. Sa haba ng kanilang pag-uusap, ang dalawa ay nahulog sa isa't isa kaya mabilis na nag-book si Anthony ng plane ticket. Nang ito ay makarating sa Maynila, doon niya nakumpirma na hindi isang scammer si Cherry, hindi tulad ng sinasabi ng mga tao sa kanya. Mula Maynila ay dinala ni Cherry ang kanyang kasintahan sa kanyang bayan sa Leyte at doon ay nakilala ni Anthony ang lahat ng mga kapamilya ni Cherry pati ang anak nito. Hindi naging problema dito na meron ng anak ang kanyang nobya at pinatunayan niya na tanggap niya ng buong buo si Cherry nang lumuhod siya at hingin ang kamay nito para sa isang kasal. Ang kasal ay hindi naman tinanggihan ng Filipina. Ang mga kaanak nito ay masaya sa nangyayari sa buhay ni Cherry, lalo na noong malaman nila na hindi lamang ito ang pinitisyon ni Anthony, pero pati na rin ang anak nitong si Angela. Nang makarating ang mag-ina sa Australia, ang mga tao ay napawaw at kinainggitan nito ng ilan sa kanilang bayan sapagkat napakalaki pala ng bahay ni Anthony. Sa social media ay laging masaya ang dalawa. Ang mga ito ay madalas kumain sa labas, ang mag-ina ay malaya ring nakakalabas saan man nila gustuhin. At si Cherry ay malayang makapunta kahit saan man ito gustuhin, kahit kasama pa niya ang kanyang mga kaibigan. Pero ayon mismo sa sariling anak ng biktima na si Angela, ang kaswitan na nakikita ng mga tao sa social media ay ibang-iba sa mga nangyayari sa loob ng bahay ng mga ito sa Australia. Sa interview ay sinabi nito na simula nang sila ay makarating doon ay unti-unting nagbago ang trato nito sa kanyang nanay. Naging madalas ang pagbulyaw at pagsigaw ni Anthony kay Cherry kahit sa konting pagkakamali lamang nito. Ang madalas pag-awayan ng dalawa simula nang maikasal ang mga ito ay pera. Sa court document ay lumalabas na ang laging pagpapadala ni Cherry sa kanyang mga kapamilya at maraming paggastos nito ang laging pinagtatalunan ng mag-asawa. Habang tumatagal, ang pag-aaway ng mga ito ay naging madalas at hindi lamang simpleng sigawan ang nangyayari, pero minsan ang mga ito ay nagkakasakitan na rin. Ibinahagi ni Angela na pag sobrang nagalit si Anthony sa kanyang ina ay madalas nitong ginagamit ang pinanggalingan ng kanyang nanay. Ang ibig nitong sabihin ay laging binabanggit ni Anthony na pinulot niya sa kahirapan sina Cherry at wala itong dapat ipagmalaki sa buhay. Lahat rin ng ginastos ni Anthony sa kanilang mag-ina ay lagi nitong binabanggit at ang masakit dito, pinaparamdam lagi ng Australiano sa kanyang nanay na siya ang dahilan kung bakit lumuwag ang kanilang buhay, na para bang utang na loob pa nila dito kung bakit sila nakarating sa Australia. Kahit ang mga kaibigan ng biktima na lagi nitong kasama sa party o kahit ordinaryo nitong lakaran ay ibinahagi na alam nilang hindi nagkakasundo ang mag-asawa.
Pero hindi nila alam na umabot na pala ang hindi pagkakaintindihan ng mga ito sa sakitan. Sa mga report ay nilarawan na ang nararanasan ni Cherry sa kamay ng kanyang asawa ay yung tinatawag na domestic violence. Karamihan ang alam ay kapag ikaw ay biktima ng DV ay physical kang sinasaktan. Pero sa totoo lang, ang verbal, financial, psychological at emotional abuse ay kabilang sa listahan ng domestic violence. Kung ikaw ay paulit-ulit na nakakaranas niyan sa iyong asawa, live-in partner o kasintahan, ay isa ka ng biktima ng DV. Kadalasan ay iniisip rin ng mga tao na ang mga nang-aabuso ay yung merong mga nakakatakot na itsura o pananamit. Ngunit ayon sa mga eksperto, ang karaniwang mga nang-aabuso ay kadalasang mabait at sasabihin ang lahat ng gusto mong marinig sa una. Ang mga ito ay merong magandang imahe sa labas ng inyong bahay, pero malahalimaw naman ang pag-uugali kung kayo na lamang sa inyong tahanan. Para sa prosecutor, ganyan na ganyan ang pagkatao ni Anthony. Sa panlabas, ito ay isang mabait at ginagalang na dating sundalo. Ngunit kapag kasama na lamang nito si Cherry, matindi ang panunumbat, pananakit at pangmamaliit nito sa Filipina. Sa teorya ng prosecutor, dahil sa hindi maayos ang pinansyal na kalagayan ni Cherry at sa kanya lamang nakadepende ang kanyang anak at pamilya, sa isip nito ay dapat na lamang siyang magtiis. Sa court document ay nakalagay na noong July 26, tulad ng dati, ang mag-asawa ay nagkaroon na naman ng matinding away. Sa tindi ng kanilang pagtatalo, hinampas ni Anthony ang kanyang asawa ng matigas na bagay sa noo. Saka hinampas ang ulo nito sa pader na dahilan kung bakit si Cherry ay nagkaroon ng sugat sa ulo. Sa tindi ng impact, ang utak ni Cherry ay na-damage, kaya kahit ito ay naisugod pa sa ospital ay agad itong na-comatose. Base sa ulat, ang original palang kasong murder na isinampa kay Anthony ay ibinaba ng prosecutor sa kasong manslaughter na lamang, na nangangahulugan na tila walang ebidensya o pruweba ang mga ito na pinlano talaga ng Australiano ang pagpatay. Simula 2021 hanggang 2023, ang nasasakdal ay itinanggi na pinatay niya si Cherry. Sa kwento nito ay sinabi ni Anthony na nag-away nga sila ng kanyang asawa noong July 25 pero hindi niya ito sinaktan. Nang araw ding yun ay dahil sa hindi nga sila magkasundo, di umano'y lumabas ito na kanilang bahay at nagtungo sa bar para uminom ng alak. Inatake pa nito ang pagkatao ng Pinay sa pagsasabi na ito ay di umanong isang lasinggera. Nang makarating sa kanilang bahay, si Cherry ay di umano'y nagbunganga na naman at habang sila ay nagtatalo, akmang lalapitan siya ni Cherry para saktan. Sinabi ni Anthony na noong iwinasiwas na ni Cherry ang kamay nito para saktan siya ay umiwas siya. Ito ay nawala ng balanse at nabagok ang ulo. Ipinaliwanag nito na noong gabi na yon, nilapatan niya ng paunang lunas si Cherry. Pero kinabukasan July 26 bandang 12:30 ng hapon, nang hindi pa rin umaayos ang kondisyon nito, ay tumawag na siya sa 000. Pinagmalaki pa nga ng kampo ni Anthony na sinamahan nito ang kanyang asawa hanggang sa ospital. Idinagdag pa nga ng kampo nito na ang brain damage, mga sugat sa ulo, kahit ang bukol sa noo ay resulta ng di umano'y pagkahulog, pagbagsak at pagtama ng ulo ni Cherry sa matigas na bagay. Pero kahit anong pagtanggi ang gawin ni Anthony, ang trial ay itinakda pa rin noong September 2023. Ngunit ang lahat ay dismayado dahil 24 oras bago magsimula ang paglilitis, ang prosecutor ay iniurong ang kaso. Sa ulat na ito na inilabas ng ABC News Australia, ang rason kung bakit tuluyan ang makakalaya si Anthony ay hindi dahil sa may bayaran na nangyari o settlement. Pero ito ay 100% ng makakalaya dahil sa tinatawag na nolle prosequi. Sa madaling salita, walang malakas na ebidensya na nakalap ang mga investigador laban kay Anthony. Sa tansya nila ay kapag may nangyaring trial ay hindi rin nila makukumbinsi ang lahat ng jurors na pinatay nga nito si Cherry. Lumalabas na walang nakitang murder weapon. Mas nagpahina din ang kaso ay kahit pala ang mga eksperto na tumingin sa mga sugat nito sa ulo, ni isa sa kanila ay hindi matukoy kung aksidente o hinampas ba talaga ng matigas na bagay ni Anthony si Cherry. Wala ring nakasaksi sa nangyari.
kahit ang anak ng Pinay ay hindi rin sigurado sa kung ano ba talaga ang nangyari noong July 25. Ang mga kapamilya ni Cherry ay nalungkot at nagalit sa nangyari. Ang ilan sa kanila ay nag-isip na baka sloppy o mahina ang naging investigasyon. Sa mga ulat na lumabas, ang pamilya pala ni Cherry ay nagdesisyon na tanggalin ang life support nang hindi sigurado ng mga doktor sa ospital kung hanggang kailan ito mananatili sa coma. Bago ito tuluyang tanggalan ng oxygen, ang mga organs ni Cherry ay binigay pala ng pamilya nito sa ibang mga taong nangangailangan upang madugsungan pa ang buhay ng mga ito. Noong 2023, sa post na ito ay nabunyag na nanganganib palang mapatalsik si Angela sa Australia sapagkat ang primary applicant ng kanyang visa ay ang kanyang ina, sa pamamagitan ng partner visa at siya ay isang dependent lamang. Nang mamatay si Cherry, sa mata ng batas ng immigration sa Australia, ay hindi na siya maaaring mag-apply. Ngunit para naman sa immigration lawyer ay kaya niyang mai-appeal sa Administration Appeals Tribunal na maaprubahan ang visa nito. At hihingi din siya ng tulong sa ministerial intervention sa pamamagitan ng paggamit ng humanitarian circumstances. Pero kailangan nila ng pondo. As of this recording ay walang public record kung naging matagumpay ba ang appeal. Kaya walang nakakaalam kung si Angela ba ay pinabalik sa Pilipinas o ito ay namumuhay lamang ng pribado sa Australia. Pero ang sigurado ay anong sakit ng pangyayaring ito sa pamilyang Guerente. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.